Okay, what's up mga lods? Mga lods, panoorin muna natin to. Natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. Nababahala ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCII sa pinakahuling insidente ng kidnapping sa isang Filipino-Chinese na si Anson Ke, kung saan dinukot ito at matapos magbayad ng ransom money ay pinatay ang negosyante. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ke at driver nito sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules na may mga pasa at bakas ng pananakal at sinasabing pinahirapan muna ito bago pinatay. Ayan, nakita nyo mga lods. Ha? Grabe, ngayon lang nangyari yan sa ating bansa na si Bongbong Marcos yung nakaupo. Ha? May isang Chinese, kinidnap, binayaran pa, tapos pinatay pa. Nabahala yung ibang Chinese, natakot na sila magnegosyo dito sa Pilipinas kasi baka mangyari sa kanila yan. Kasi walang takot ang mga tao ngayon. Dahil sa namumuno natin ay ngag-ngag. Ayan. Tapos sabihin nyo, mga Marcos loyalist kayo, sabihin nyo, okay lang yan namatay yan. Kasi Chinese naman yan. Okay lang sa inyo kasi galit naman kayo sa Chinese eh. Kung Duterte nga, sabihan nyo na, ay, ayaw namin yan, ayaw namin kay Sara kasi maka-Chinese yan. Ayaw namin yan kay Rodrigo Roa Duterte kasi pro-Chinese yan. Galit kayo sa Chinese, di ba? Kaya, natutuwa kayo, mga Marcos loyalist kayo na may namatay na Chinese na kinidnap, binayaran pa kasi nagpabayad yung kidnapper, binayaran pa tapos pinatay pa. Nabahala na yung ibang Chinese, di ba? Ngayon yung sabihin, galit kayo sa Chinese, baka nagtrabaho kayo sa Chinese din. Alam nyo, 5 company na ang napasukan ko na trabaho. Lahat naging amo ko Chinese, kaya wag kayong ganyan. Yung mga Chinese na yan, napakinabangan yan dito sa Pilipinas kasi nanegosyo yan. Nagbayad yan ng tamang buwis, di ba? Pero kayo, mga ulupong kayo, galit kayo. Hindi tayo lumugmok eh. Hindi tayo bumagsak ang Pilipinas eh. Pa-steady lang tayo eh kasi sa mga Chinese na yan eh. Napakinabangan yan dito. Mga ka-idol. Ito lang mga Marcos loyalist ay mga ulupong. Alam nyo mga Marcos loyalist kayo. Kunwari, kasi nabahala ng ibang Chinese, kunwari, yung ibang mga Chinese dito, aalis na. Hindi na magnegosyo dito sa Pilipinas kasi natatakot na. Aalis na sila, tapos yung iba, matatakot din, aalis din. Ano na mangyari? Nga. Wala nang makulimbat na tax yung mga gobyerno sa atin. Dito naman tayo tirahin sa mga is pag-ibig PhilHealth natin. Baka matulad tayo sa ibang bansa na yung anong bansa yun, yung si Zimbabwe. Yung mga negosyante nila, yung mga mayamang negosyante umalis sa kanila. Ano nangyari sa bansa nila? Lumugbok. Bumagsak ang bansa nila. Tapos iniisip ng presidente para makabangon ang bansa nila, nagprinta sila ng maraming pira. Ano nangyari? Nagprinta sila ng maraming pira. Ano nangyari sa bansa nila? Nagprinta sila ng maraming pira. Lumugmok. Baka matulad tayo nun. Mga negosyante natin dito, alis na. Kasi alam naman natin, lahat mga negosyante dito, insik. Pero galit kayo, mga Marcos loyalist. Mga ugok yung mga utak niyo eh.